Magandang araw po sa mga tagapakinig ng channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa mga totoong pangyayari. Ibinahagi ito ng isa sa ating mga tagapakinig. Itatago na lang natin siya sa pangalang Norma. Naganap ito noong taong 1994 sa isang baryo sa probinsya ng Cebu. Bibili lang noon si Norma ng sabon sa tindahan nang may makasalubong siyang matandang babae sa daan. Sa tansya niya ay nasa 70 na ang edad ng matanda. Medyo magulo ang buhok nito na para bang hindi nanunuklay. May peklat din ito sa mukha. Napansin din ni Norma na nangingitim ang ilalim ng mga mata nito na tila ba kulang sa tulog. Ngunit ang higit na pumukaw sa atensyon ni Norma ay ang mukha nitong napakasungit. Nakasimangot kasi ang matanda at salubong pa ang mga kilay. Noon lang nakita ni Norma ang matandang yon, kaya't sa tingin niya ay galing itong kabilang baryo o di kaya ay bagong lipat lang sa kanila. Napasobra pa yata ang titig niya sa matanda. Bigla na lang kasing gumawi sa kanya ang ubod ng sama nitong tingin. Ganun na nga lang ang takot ni Norma. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Wala po. Ang akala ni Norma ay kung ano ang gagawin ng matanda. Pero tinitigan lang siya nito ng masama bago umalis. Lubos siyang nagtaka sa inasal ng taong yon, kaya hindi na napigilan ni Norma na ikwento sa kaibigan niya ang nangyari. Matandang babae na may peklat baka mo? Parang wala naman akong nakikita na gaya ng sinasabi mo ah. Nakasalubong ko siya kanina sa daan. Aba ang tapang pala. Akala ko nga awayin ako eh. Talaga ba? Baka pulubi yun ah. Kaya matapang. Parang hindi naman. Maayos naman siyang manamit. Tapos malinis naman ang katawan. Magulo nga lang ang buhok niya. Baka naman may sakit sa pag-iisip yun. Hindi naman siguro. Mukhang maayos naman siya nung makita ko. Baka ano lang. Baka may problema o kung ano man, hindi kaya? Kung ano man ang problema niya, hindi niya dapat ibinubunton sa ibang tao, no? Natawa na lang si Norma. Sandali lang ang paalam niya, pero naparami ang kwento sa kanya ni Andeng. Kahit medyo napatambay siya sa tindahan. Maya-maya naman, may nagsidatingan ng mga bata sa tindahan. Si Pilay oh! Tingnan niyo. Kutsa ng isang batang babae na naging dahilan upang magtawanan ang mga kalaro nito. Nasanay na sa mga tukso na yun si Norma. Noong maliit pa lang kasi siya ay nagkasakit siya ng malubha. At nahirapan ng mga doktor na gamutin siya. Sa awa ng Diyos ay nakaligtas si Norma. Kaya lang, bunsod ng karamdaman niya ay tuluyan ng lumit ang kaliwa niyang paa. At namanhid hanggang sa hindi na niya magawang ilakad. Simula noon ay naging tampulan na siya ng tukso ng kanyang mga kaklase. At dahil panay kutsalang din naman ang napapala niya sa pagpasok sa eskwela, ay mas pinili niya na lang na huminto sa pag-aaral. Hoy, ikaw na bata ka? Kabata-bata mo pa lang pero puro kabastusan na yung lumalabas sa bibig mo. Wala ka pang ngipin? Asan ang mga magulang mo? Hindi ka ba nila tinuturuan ng magandang asal, ha? Ito naman eh. Bigla na lang tumakbo ang makulit na batang yon. Ang akala nga ni Norma yaalis na ito, pero hindi pa rin pala. Sa halip kasi na umalis ay muli pa itong nangantsaw. Pilay naman talaga yan eh. Pilay. Pati nga ang maliliit na kalaro nito ay sumasama na rin sa panunukso. Hindi na yata natiis pa ni Andeng ang ginagawa ng mga bata. Hinubad na kasi nito ang suot ng tsinelas at akma niyang ipapamalo sa kanila kundi lang sila mabilis na nakatakbo. Ay naku, mga bata talaga ngayon? Mga wala ng galang? Ito naman mga magulang nila kasi hindi inaasikaso ang mga anak nila. Hayaan mo na Andeng. Anong hayaan? Kung sa'yo ayos lang na ginaganon ka nila sa akin hindi. Hindi pwede yun. Ganoon naman talaga ang mga bata, Andeng. Ay nako,
Hindi. Makita ko lang talaga ulit ang batang yun. Malilintikan yun sa akin. Lalo na yung bungal na yun. Mabuti na lang talaga at may kaibigan si Norma na katulad ni Andeng. Kahit kasi anong sama ng sitwasyon ay nagagawa pa rin siyang pasiyahin ito. Ngunit hindi inaasahan ni Norma ang mangyayari ng mga sumunod na araw. Nasa kubo lang siya noon, malapit sa kanilang bahay at nananahi. Nang walang ano-ano ay nakarinig siya ng babaeng sumisigaw. At nang mapalingon si Norma, ay napansin niya na may dalawang nakakatandang ginang na papalapit. Sina Aling Pining at Aling Linda ang mga yon. Sila rin ang magulang ng mga batang nanunukso sa kanya. Lingid sa kanya kung ano ang pakay nila ng mga oras na yon. Pero pansin niya na nagmamadali ang mga ito. Hoy, ikaw mangkukulam. Walang hiya ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Galit na galit talaga ang ginang at dinuduro-duro pa siya. Kung makaasta rin ito ay para bang balak siyang gawa ng hindi maganda. Kung magkataon kasi ay wala siyang magiging kalaban-laban dahil dalawa sila. Ano po bang sinasabi ninyo, Aling Pining? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganon ang anak ko. Walang hiya ka, hindi ka na naawa sa bata. Wala po talaga akong alam sa sinasabi ni... Hindi na naituloy ni Norma ang sasabihin niya nang sampalan siya ng ginang. Para pangang namanhid ang pisngin niya sa lakas ng sampal nito. Kunwari ka pa? Ano akala mo sa akin? Tanga? Ikaw lang ang pwedeng gumawa noon. Ikaw lang naman itong mangkukulam sa lugar natin. Siguro nagalit ka sa bata dahil may sinabi sa'yo. Kaya ginantihan mo, no? Parang walang balak na huminahon si Aling Pining. Mabuti na lang at narinig yata ng nanay. Ang mga ingay kaya't pinuntahan na siya. Hoy! Hoy! Anong ginagawa mo sa anak ko, Pining? Ito kasing anak mo, Mildred. Sinalbahay ang anak ko. Ayun, hindi na makabangon. Hindi na rin makakain. Tapos tinubuan siya ng maraming pantal sa katawan. Sigurado ako na kinulam ng anak mo ang anak ko. Ikaw babae ka. Huwag kang magkabintang-bintang ng ganyan sa anak ko. Bakit? May ebidensya ka ba? At bakit naman hindi? Eh di ba nga, may lahi kayo mangkukulam. Kaya sigurado ako na siya ang may gawa noon. Baka nakakalimutan mo. Nasa pamamahay kita. Pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo. Ang kapal ng mukha mo. At ako pa talaga ang kakasuhan ninyo. Ikaw na nga itong mga salot sa barangay natin. Umalis ka na. Talaga nga alis ako. Pero itong tatandaan mo, Norma. Sa oras na may mangyaring masama sa anak ko, mananagot ka talaga sa akin. Matapos nitong magbanta, ay agad na ring umalis ang matanda. Saka palang nakahinga ng maluwag si Norma. Napansin yata ng nanay niya kung gaano siya natakot sa mga sandaling yon. Dahil nayakap siya nito kaagad at hinima sa likod. Nasaktan ka ba, anak? May ginawa ba sa'yo ang babaeng yon? Wala po. Ayos lang po ako, Nay. Napakayabang talaga ng babaeng yon. Akala mo kung sino. Pareho lang naman nating nagdidildil ng asin. Yun ang dahilan kung bakit hindi na sinabi ni Norma na sinaktan nga siya ni Aling Pining. Ayaw na kasi niyang palakihin pa ang gulo. Nakita muli ni Norma si Andeng sa tindahan kinabukasan. Bigla na lang din itong may sinabi na ikinagulat niya. Ano nangyari? Sinugod ka raw nila Aling Pining? Hindi niya alam kung paano nalaman ni Andeng ang tungkol sa bagay na yon. Wala pa naman kasi siyang ibang pinagsasabihan. Oo, galit na galit nga siya eh. Sinampal pa nga ako. Tapos kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi sa akin, pinagbantaan pa nga ako eh. Sus, Ginoo. Siraan na yata ng ulang babaeng yun. Bakit? Ano raw bang problema niya sa'yo? Nagkasakit daw kasi yung anak niya. Ewan ko nga kung bakit akong pinagbibintangan nun. Si Bungal ba? Paano namang hindi magkakasakit? Napakalikot ng batang yon at kung saan-saan pa nagsususuot. Ang sabi nga ni Aling Pining, kinulam ko raw. Paano ka naman naging mangkukulam? Sa ganda mong yan? Ay nako, yung matandang yun talaga, may sira na yata ang utak mo.
Siya itong pinapabayaan lang ang anak niya, tapos pag nagkasakit sa'yo binibintang? Seryoso dapat ang pinag-uusapan nila, pero kahit anong pigil ang gawin ni Norma, ay hindi niya pa rin maiwasang matawa. Siya nga pala, Deng, may ipapakiusap sana ako sa'yo, kung pwede lang. Ano yun? Pwede mo bang alamin kung kumusta na yung anak ni Aling Pining, kung ano na ang lagay niya? At bakit gusto mo namang malaman, Aber? Baka kasi, alam mo na, marunong naman akong manggamot kahit papano. Baka lang naman may maitulong ako. Nako, sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang ituloy yung balak mo na yan. Ang salbahe nga nila sa'yo tapos tutulungan mo pa? Huwag na nga. Pero Deng, may sakit pa rin yung bata. Oo, hindi magandang trato nila sa akin. Pero hindi naman sapat na dahilan yun upang talikuran ko sila. Tsaka ewan ko ba? Pero parang hindi ko maiwasan na mag-alala sa bata na yun. Paano mo naman gagawin yun? Galit na galit nga sa'yo ang nanay tapos ang sabi mo pinagbantaan ka pa. Wala na akong magagawa kung ayaw ni Aling Pining, pero gusto ko pa rin sanang subukan. Tsaka kawawa rin naman yung bata. Ay nako, ewan ko talaga sa'yo. Bahala ka na nga sa gusto mo. Ginawa pa rin ni Andeng ang hinihingi ni Norma sa kanya, kahit na kontra talaga ito sa gusto niyang mangyari. Kaya ng mga sumunod na araw, sa tuwing may masasagap na balita si Andeng, ay agad nitong ipinagbibigay alam sa kanya. Minsan pa nga ay ito na mismo ang sumasadya sa bahay nila upang ikwento ang nangyayari sa bata. Ang kaso, hindi maganda ang mga ibinabalita sa kanya ni Andeng, lalo na nang sumapit ang umaga ng Huwebes. Totoo bang sinasabi mo, Deng? Oo, nagsusok ka na raw ng dugo si Bungal. Kaya ayun, isinugod na nila sa ospital. Iyak pa nga raw ng iyak si Aling Pining eh. Samahan mo ko, kailangan kong makausap si Aling Pining. Ano ka ba naman? Sigurado ka ba talaga dyan sa balak mo? Alam mo namang galit na galit sa'yo matandang yun, tapos pupuntahan mo pa? Paano na lang kung may gawin siyang masama sa'yo? Hindi ko pwede na hayaan na lang ang bata. Baka may kung ano pang mangyari sa kanya. Gusto ko lang siyang tingnan. Papayag ba naman ang nanay mo dyan sa gusto mo na yan? Napabuntong hininga si Norma sa sinabi nito. Sigurado kasing hindi. Dahil may alitan na sila ni Aling Pining noon pa. At lalo pang tumindi yon na magkasagutan sila noong isang araw na sumugod ang mga ito. Hindi niya dapat malaman. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Mahirap yung gusto mong mangyari. Sigurado na magagalit ang nanay mo sa akin, Norma. Deng, hindi naman niya kailangang malaman eh. Tsaka ako naman ang bahala sa'yo. Ako naman talaga itong pumilit sa'yo eh. Mahaba-haba pang pakausapan ng kinailangan bago niya nakumbinsi si Andeng na samahan siya. Talagang ginawa rin ni Norma ang lahat upang kulitin ang kaibigan niya. Alam niya naman kasi na hindi siya nito matitiis. Wala silang naabutang tao sa bahay nila Aling Pining nang makarating sila. Kaya naghintay pa sila roon. Tanghali na nang mapansin nilang umuwi ng bahay ang ginang. Gayunpaman, gaya ng inaasahan nila, ay hindi maganda ang naging reaksyon nito nang makita sila. Ang kapal naman ng mukha mo. Talagang pumarito ka pa talaga sa bahay ko, babae ka. Aling Pining, gusto ko lang naman pong malaman kung ano ang lagay ng anak ninyo. Balita ko po kasi isinugod niyo raw po siya sa ospital. Pumunta ka pa talaga rito sa pamamahay ko para lang ipamukha sa akin ang bagay na yan. Oo, isinugod nga namin ang anak ko sa ospital at hindi pa rin maganda ang lagay niya. Ano, masaya ka na ba at nakaganti ka na? Aling Pining, sa maniwala po kayo o sa hindi, wala po talaga akong kinalaman sa nangyari sa anak po ninyo. Sumpaman. Hoy, ikaw na babae ka. Hindi mo ako maloloko. Ikaw lang naman ang makakagawa noon. Nagalit ka kasi sa bata dahil sa mga sinasabi niya sa'yo. Totoo naman ang lahat ng sinabi niya. Sigurado ako na tuwang-tuwa ka at naghihirap na ang anak ko ngayon. Aling Pining, magdahan-dahan naman po kayo sa pananalita ninyo. Hindi po magagawa ni Norma ang sinasabi ninyo. Isa ka pang tsismosa. Huwag ka nang makasabat-sabat sa usapan namin. Wala ka namang kinalaman dito. Aling Pining,
Hindi ko po talaga magagawa yon. Ang totoo nga po niyan, naparito po ako para sana tulungan ang anak po ninyo. At hindi ka pa talaga nakontento? Hindi ka pa ba masaya na nakaratay lang sa ospital ang anak ko at hindi na makabangon? Gusto mo pa talagang dagdagan pa ang paghihirap niya? Hayop ka talagang babae ka. Aling Pining, makinig naman po kayo sa akin oh. Ano akala mo sa akin? Tanga. Hindi ako makakapayag na malapitan mo pang anak ko. Bigla na lang ding sumugod ang ginang at sinabunutan siya, dahilan para mabitiwan ni Norma ang mga saklay niya at natumba siya sa lupa. Sa kabila noon, ay hindi pa rin siya tinantanan ni Aling Pining, na sa sobrang higpit ng hawak sa buhok niya, ay parang balak na nitong bunutin. Nakaramdam din siya ng pagkahilo, dahil pilit na iwinawasiwas ng ginang ang ulo niya. Mabuti na lang at nagawang hilahin ni Anding ang ginang palayo sa kanya. Demonyo ka! Subukan mo pang bumalik dito at sisiguraduhin ko na hindi lang yun ang aabutin mo. Banta nito. Ganoon na lang din kalaki at katapang ang mga mata ni Aling Pining. Alam niyang hindi talaga ito nagbibiro. Pinilit pa rin magpumiglas ng ginang, kahit wala nang nagawa si Anding kundi ang bitiwan ito. Mabuti na lang at umalis na lang din ito. Agad-agad namang kinuha ni Anding ang mga saklay at ibinigay sa kanya. Ayos ka lang ba, Norma? Oo, Deng. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na sa'yo hindi na dapat tayo nagpunta pa rito. Kita mo ginawa niya sa'yo. Sigurado naman ngayon, titigil ka na. Hindi mo na yung kasalanan kung ayaw talaga ni Aling Pining na tulungan mo ang anak niya. Wala na ngang nagawa pa si Norma, pero hindi niya pa rin maiwasan na mag-alala sa kawawang bata. Hanggang sa isang gabi, habang kumakain sila ng nanay niya ng hapunan, ay siya ring paggambala sa kanila ng mga sigaw. Norma? Norma? Si Anding pala ang narinig niya at mistulang kailangan nito ng tulong. Kaya dali-daling napatayo si Norma upang tingnan ito. O Anding, anong problema? Bakit tumahangos ka? Tulungan mo kami, Norma. Pakiusap. Bakit? Ano pang nangyari? Si Badong kasi, masakit daw ang tiyan niya. Tapos parang nilalagnat din siya. Ewan ko nga kung ano nangyayari doon. Sige, nasaan ba siya? Dali-dali na silang kumilos upang puntahan si Badong. At tulad nga ng sinabi ni Anding, ay natagpuan nila ang bata na nakabaluktot at mistulang namimilipit sa matinding sakit. Ganoon na nga lang ang pag-aalala ni Anding. Dong, ano bang nangyayari sa'yo? Ngunit wala nang ibang ginawa si Badong kundi ang dumaing. Wala namang sinayang na panahon si Norma at tiningnan ang bata. Kailan pa siya ganito? Ngayon lang, naglalaro pa ngayon kanina tapos bigla na lang sumakit ang tiyan niya. May kung ano ba siyang kinain? Wala, ewan ko nga kung bakit nagkaganyan na lang siya. Baka naman nausog. Niluwayan niyo na ba? Oo, Norma, ginawa na namin. Niluwayan na siya kanina ni Mang Gustin. Pero masakit pa rin daw ang tiyan niya Dahil mukhang hindi ordinaryong sakit ng tiyan ang dinaranas ng bata, kaya naman agad na niyang inasikaso si Badong. Inilalayan niya muna ang bata upang ihiga, saka niya sinimulang pakiramdaman ito sa tiyan. Ngunit kahit saang bandang hawakan niya, ay lalo lang napapaaray ang bata. Gumamit si Norma ng langis na siya mismo gumawa. Gawain sa katas ng niyog at hinaluan pa niya ng ugat mula sa puno ng duhat. Yun ang ipinamahad niya sa tiyan ng bata. Kahit papaano ay naibsa naman ang mga daing ni Badong. Ngunit alam niyang masakit pa rin ang tiyan nito. Ayos na ba siya, Norma? Gagaling na ba ang kapatid ko? Hindi ko masabi, Anding. Dapat kasi nawawala na yung sakit ngayon. Malakas itong gamot na ipinamahid ko sa kanya Anong gagawin natin? Para makasigurado tayo, kailangan natin siyang tawasin. Anding. Sige, Norma, ano ba mga kailangan mo? Nang maibigay niya ang mga sangkap na gagamitin, ay dali-dali nang umalis si Anding upang bili ng mga kailangan. Maya-maya naman, nang makabalik si Anding ay dala-dala na nito ang mga gamit na pinapabili niya. Norma, pwede na ba ang mga ito? Kandila at puting papel na walang sulat?
Tapos bumili na rin ako ng insenso at kamangyan. Oo, yun nga. Tama. Tama yung mga nakuha mo, Andeng. Mabuti na lang, Norma. Gising pa si Aling Shoni, kaya nakabili pa ako. Sarado na nga ang tindahan niya, kaya pinabukas ko pa sa kanya. Dahil mukhang tumitindi na naman ang kirot sa tiyan ng bata, ay agad-agad nang sinimulan ni Norma ang orasyon. Una niyang ginawa ay tinupi ang papel ng 2 beses. Habang bumubulong siya ng Latin na dasal, itinuro pa sa kanya ng kanyang pumanaw na ama. Pagkatapos ay ipinatong ni Norma ang papel sa tiyan ng bata, habang itinutuloy pa rin ang pagbubulong. Nang mabuo na ni Norma ang dasal, ay sa kanya inalis ang papel at pinahiran ng langis. Sunod niyang sinindihan ng kandila, sa kanya ipinatong ang papel sa ibabaw ng apoy, hanggang sa unti-unting mangitim dahil sa init. Hindi naman nagtagal, ay tumambad nga kay Norma ang kinakatakot niya. Napailing na lang si Norma sa lumabas sa tawas. Bakit, Norma? Ano nakikita mo? Hindi maganda, Andeng. Sabihin mo na, natatakot na nga ang tao. Nakikita mo ba ang mukhang to? Mukha ng baboy. Ito yung mga mata niya. Tapos eto naman yung mga ngipin. Oo nga. Ang ibig mo bang sabihin baboy ang may gawa nun sa kapatid ko? Paano nangyari yun, Norma? Hindi siya ordinaryong baboy, Andeng. Isa siyang aswang. Tinan mo itong bilog at malaki niyang mata. Punong-puno yan ng galit. Kaya sigurado ako na isa siyang makapangyarihang aswang na kaya magpalit ng anyo. Totoo ba yung sinasabi mo, Norma? Hindi ka ba nagbibiro? Oo, Andeng. May masamang nilalang na sumasalbahe sa kapatid mo. Nakakatakot naman yung sinasabi mo, Norma. Nagtatayuan na nga mga balahibo ko. Sino naman ang aswang na nakikita mo dyan? Hindi ko siya nakikilala eh. Tuso kasi ang taong to. At alam niya kung paano kontrahin ang ginagawa kong orasyon. Wala ba tayong magagawa, Norma? Huwag ka mag-alala, Andeng. Gagawin ko ang lahat para lubayan na niya ang kapatid mo. Kailangan ko lang munang umuwi ng bahay para makagawa ako ng orasyon. Sa ngayon, gamitin mo na muna yung insenso at kamangyan. Paghaluin mo, saka mo ilagay sa ibabaw ng baga. Tapos budburan mo ng asin. Iiwan ko na rin itong langis sa'yo. Pahiran mo na lang si Badong pag sumakit muli ang tiyan niya. Sige, Norma. Sandali lang pala. May kukunin lang ako tapos sasamahan na kita pauwi sa inyo. Hindi na kailangan, Andeng. Kaya ko na naman ng sarili ko eh. Sigurado ka ba, Norma? Ang dilim-dilim na sa labas. Tapos mag-isa ka lang? Sigurado ka bang kaya mo? Oo naman. Huwag ka mag-alala. Asikasuhin mo na lang ang kapatid mo. Alam ni Norma na sa labis na pag-aalala ni Andeng sa kapatid niya. Wala na kasing ibang kasama si Andeng kundi ang kapatid niya. Naghiwalay na kasi ang mga magulang nila. At ang nanay ng magkapatid ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya hindi na naisipan ni Norman abalahin pa ang kaibigan niya. Ngunit hindi inaasahan ni Norma ang mangyayari ng mga oras na yon. Wala nang buwan at idagdag mo pang kukunti lang ang streetlight sa kanilang baryo, kaya madilim talaga sa daan. Napakalamig rin ang simoy ng hangin ng mga sandaling yon, natagos hanggang buto. Nang walang ano-ano, nakaramdam ng kakaibang kilabot si Norma. Ang bilis na nga ng tibok ng kanyang puso. Sumama na lang din bigla ang kutob niya na para bang anumang sandali ay may mangyayaring hindi maganda. Agad na nagpalingalinga si Norma sa paligid niya. At ganoon na lang ang pagkagulat nito sa kanyang nakita. Nakatayo kasi ilang hakbang lang mula sa likod niya ang isang matandang babae na masama ang tingin. Namumukhaan niya rin ang matandang yon. Siya rin ang matandang nakasalubong niya sa daan nung isang araw. Hindi niya alam kung ano ginagawa ng matanda sa lugar na yon nang ganong oras. Pero parang hindi niya na rin gustong malaman. Binilisan na lang ni Norma ang kanyang hakbang gamit ang mga saklay niya. Nang medyo makalayo-layo na siya, ay sa kanya palang sinubukang tinan ang matanda. Pero naglaho na lang ito na parang bula. Labis talaga ang pagtataka ni Norma, kaya nang makauwi na rin siya sa bahay nila, ay mistula siyang nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang nanay.
Kamusta si Badong? Nagamot mo ba, anak? Hindi po, Nay. Naibsan lang pansamantala yung sakit ng tiyan niya. Pero baka bumalik lang din. Bakit? Huwag mo sabihin na may nananalbahay sa kanya. Gano'n na nga po, Nay. Nung tinawas ko po kasi yung bata, may lumabas na galit na mukha ng baboy. Mukha ng galit na baboy? Ano ibig mo sabihin? Malamang naaswa nga po ang nilalang na yon. Kaya nagagawa po niya magpalit ng anyo. Mukhang hindi rin po siya ordinaryong aswang kasi may mga kaalaman din siya sa pangungulam. Paano naman nangyari yung sinasabi mo? Sa tanang buhay ko, ay wala pa naman ako nakita o nabalita ang aswang dito sa lugar natin. Hindi ko rin po alam, Nay. Pero sigurado po ako na masama talagang layunin ng nilalang na yon. Anong balak mong gawin? Kailangan ko pong pigilan siya. Balak ko nga pong gumawa ngayon ng orasyon para matigil ang pananakit niya sa bata. Ay naku, Norma. Masama ang pakiramdam ko dyan sa binabalak mo. Alam mo naman ang nangyari sa tatay mo. Kaya hanggat maaari, ay ayaw ko sanang nangingialam ka sa mga ganyang bagay. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Mag-iingat po ako. Wala pong masamang mangyayari sa akin. Hindi na umimik ang nanay at iniwan na siya. Alam niya kasing salunga talaga ang nanay niya sa balak niya sapagkat namatay ang tatay niya nang may mga kaalitan nitong masamang mangkukulam. Pero bago pumanaw ang kanyang tatay, ay nangako sa kanya si Norma na hindi niya babaliwalay ng biyayang ipinagkaloob sa kanya. Bibihira lang daw kasi ang natatangay ang mga nabibigyan ng kakayahan na makatulong. Kaya hindi na nagsayang ng panahon pa si Norma at hinalungkat ang baul niya. Doon na kasi itinago ang gamit niya sa pinakailalim ng mga damit. Isa yung lumang libro na naglalaban ng mga sari-saring dasal, pangontra sa masasamang elemento at nilalang. Minana pa ni Norma ang libro sa kanyang yumaong ama. Kaya gayon na lang kung ingatan niya ang gamit. Naroon na lahat ng panalangin na kailangan ni Norma, kaya agad-agad na siyang nagtirik ng kandila sa harap ng kanilang altar at nagpausok ng insenso. At nang makasiguro si Norma na ayos na ang lahat, ay agad na niyang sinimulan ang dasal. Inabot ng lagpas 2 oras bago nabuo ni Norma ang orasyon. Pinagpapawisan na nga siya pagkatapos. Pero sa kabila ng pagod, ay hindi pa rin naiwasan ni Norma na mapangiti. Para kasing malaking niluwag ng dibdib niya at ginaan ang kanyang pakiramdam. Tiwala rin si Norma na magtatagumpay ang kanyang orasyon. Kinabukasan ay agad na sinadya ni Norma si Andeng upang tanungin kung kumusta na ba si Badong. Pero hindi na yata kailangan. Dahil bago pa siya makarating doon, ay nadat na niya na sa daan na naglalaro ito. Napangiti na nga lang ito na makita siya na para bang alam na nito na papagalitan niya ito. Oh, hindi na ba masakit ang tiyan mo? Tanong niya. Umiling lang naman si Badong habang nakangiti pa rin at abala pa rin sa laruan niyang bola. Ikaw talaga, Badong? Laro ka kasi ng laro eh. Mamaya masakit na naman ang tiyan mo. Hindi naman nagtagal at nakita niya rin si Andeng. Andyan ka na pala, Norma. Magandang umaga, Andeng. Magandang umaga din naman sa'yo. Naku, salamat sa tulong mo ha. Kita mo, ang kulit-kulit na ulit ni Badong. Oo nga, ginawa mo ba ang lahat ng binilin ko sa'yo? Wala ka bang kinalimutan? Siyempre naman, sinunod ko lahat yun, no? Mabuti naman kung ganon. Ano, Norma? Napigilan mo na ba ang taong yun? Hindi na ba ulit masasaktan ng aswang na ng kapatid ko? Sa ngayon, oo. Pero hindi ko pa masasabi na sa susunod. Hanggang di natin nalalaman kung sino ang gumawa noon at kung ano ang dahilan niya. May alam ka ba na pwedeng gumawa noon kay Badong? Wala naman, Norma. Pero may naikwento siya sa akin kagabi. Ang sabi niya, may matanda raw na nagalit sa kanya. Pinalo pa nga daw siya eh. Bakit? Ano bang nangyari? Sino matanda raw yun? Hindi niya raw kilala eh. Ang sabi niya sa akin, naglalaro lang naman daw sila ng mga kalaro niya noon, malapit dun sa lumang bahay. Tapos naghahanap din daw siya ng mapagtataguan. Hindi naman niya sinasadyang maapakan ng tanim na halaman. Pero nakita raw ng matanda, kaya ayun, pinagalitan siya. Ginaaling Belen ba? Paano hindi niya kilala?
May nabalitaan ka bang bagong lipat na matanda roon? Wala naman, Norma. Sa tingin mo ba, pwedeng siya ang may gawa nun kay Badong? Hindi ko pa masabi sa ngayon. Ang mabuti siguro puntahan na lang natin. Para na rin makausap natin siya. Kung sakaling nandun nga ang matanda. Pumayag naman ito sa gusto niya. Pero bago sila tumuloy ay pinauwi na muna ni Anding ang kapatid nito. May katigasan kasi talaga ang ulo ni Badong. Kung hindi pa nga kukuha ng pamalo si Anding, ay hindi pa yata susunod ang kapatid niya. Kaya hindi niya na rin magawang sisihin ng matanda kung nainis ito sa bata. Pero kung nagkataong ito na talagang sumalbahay kay Badong, ay wala itong karapatan. Lalo na't masama ang pamamaraan na ginamit nito. Tao po? Tao po. May tao po ba? Sigaw ni Anding. Maya-maya pa ay nilabas na rin sila ng isang matandang babae na nasa edad 70. Oh, kayo pala. Ano bang sadya ninyo? Napadalaw kayo sa akin. Yung kapatid ko po kasi, ang sabi niya sa akin may matanda raw po dito na pinagalitan siya. Inakulitan po yata sa kapatid ko. Gusto ko po sanang humingi ng pasensya. Nandyan po ba siya? Matanda ba ka mo? Wala namang ibang matanda dito sa bahay namin, kundi ako lang. Baka naman tagi-abang lugar yung matanda na sinasabi ni Badong. Wala po ba kayo rito kahapon na mangyari yon? Wala. Pumunta ako kahapon sa kasal ng inaanak ko. Yung anak ko naman, pumasok sa trabaho, kaya walang naiwan dito sa bahay. Ganun po ba? Pasensya na po kayo sa abala, Aling Belen. Wala yon. Dahil wala naman silang nalaman ay umalis na rin kaagad sila Norma. Ngunit sa kabila noon ay hindi pa rin maalis sa isip ni Norma kung sino ba ang matanda na tinutukoy ni Badong. Ngunit isang gabi ay may nangyari na lubhang ikinabahala ni Norma. Pasado 9:00 na yun ng gabi, natutulog na sila nang makaramdam si Norma ng sakit sa tiyan. Napasobra yata ang kinain niya sa hapunan. Kailangan pa niyang lumabas ng bahay noon dahil nakahiwalay ang kanilang palikuran. Kumuha muna siya ng flashlight, tsaka binuksan ng pinto. Palabas na sana siya noon nang mapansin niya isang tao na nasa bakod ng kanilang bahay. Dali-dali rin itong kumaripas palayo. Gayun na lang ang lakas ng kabog ng dibdib niya sa gulat. Nagtayuan pa nga lahat ng balahibo niya sa katawan. Sino ba naman kasing matinong tao ang gagawin ng bagay na yon? Madilim noon, kaya hindi ito namukhaan. Pero sigurado siya na nakatingin ang taong yun sa bahay nila. Hindi niya alam kung anong nasa isip nito, pero may kutob siya na hindi maganda. Hindi na nga maituloy ni Norma ang pagdumi niya dahil sa takot. Kinabukasan ay agad-agad na ipinagpaalam ni Norma ang nangyari sa kanyang nanay. Labas pa nga itong nabigla. Abay, loko yun ah. Nakilala mo ba ang taong yun, anak? Hindi po eh. Madaling po kasi noon. Tapos umalis din naman po siya kaagad. Pero sigurado po ako na hindi po yung nagkataon lang. Kinikilabutan pa nga ako hanggang ngayon eh. Iba na talagang panahon ngayon. Napakadelikado na talaga. Hayaan mo anak. Mamaya pupunta ako ng barangay. Ipapaalam ko kay kapitana ang nangyari. Sigurado ako na matutulungan niya tayo. Ngunit kahit na naipagbigay alam na nila sa barangay ang mga nangyari, ay hindi pa rin natapos sa mga kakaibang naranasan ni Norma. Ilang gabi lang kasi pagkatapos noon, ay mangyari na naman na hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa alaala niya. Kasarapan ng tulog niya noon, nang magising siya sanhi ng mga nakakakilabot na atungal, na mismong nanggagaling sa isang baboy. Nakahihindik ang mga tunog nito, para bang labis ang pagkagalit ng baboy at pagkagutom. Malayo naman sila sa gubat, kaya napaka-imposible na may maligaw na baboy sa kanilang lugar. Saka palang naisip ni Norma ang tungkol sa aswang na nanalbahay kay Badong. Naaalala rin niya. Ang akala ni Norma ay hindi na yung titigil, ngunit maya-maya naman ay huminto rin. Kaso hindi na nakatulog si Norma ng gabing yon. Kakaisip sa nangyari. May kutob na kasi siya na ang aswang na yon, at ang nilalang na gumagambala sa kanya ay iisa. Pero hindi inaasahan ni Normang mababalitaan niya isang araw
Nasa bahay lang siya noon, na siya mismo ang sadya ni Andeng. Norma? Norma, nabalitaan mo na bang nangyari? Tungkol saan? Ay nako, totoo nga ang sinasabi mo. May aswang nga yata dito sa lugar natin, Norma. Talaga? Paano mo naman nasabi? Usap-usapan daw kasi ngayon doon sa Purukdos na may kung anong nilalang gumagambala daw doon tuwing oras ng gabi. Nagigising na nga lang daw mga kababayan natin dahil sa mga ingay. Yung tunog daw parang baboy na nagugutom. Pero umaaligid pa nga raw yun sa mga bahay eh. Ganun nga nakita ko sa tawas. Oo, Norma. Ang masama pa niyan, madalas daw na marinig ang mga tunog na yun sa mga bahay na may mga bata o kaya ay dun sa may mga buntis. Naku, natatakot na nga mga kolgor natin eh. Pati nga ako natatakot na rin. Eh ano naman ang ginawa nila? Ula daw, Andeng. Kapag kasi hahanapin nila yung baboy ay bigla na lang daw yung nawawala. Ganoon ba? Oo. Kaya palagi ka mag-iingat ha. Hindi mo alam, baka ikaw ang makursunodahan ng nilalang na yon. Ang totoo niyan, Andeng. Kagabi, may naririnig ako na parang baboy na umaaligid sa bahay namin. Totoo ba yung sinasabi mo, Norma? Eh paano naman nangyari yun? Eh wala namang bata o buntis sa inyo. Hindi ko rin alam, Andeng. Ay nako, parang masama yata ang kutob ko ah. Hindi kaya dahil sa ginawa mo kaya balak kang gantihan ng nilalang na yon? Alam ni Norma na maaaring tama nga si Andeng. Naniniwala rin siya na uulit pa ang aswang. Kaya agad-agad na siyang gumawa ng paraan upang mapigilan ang masamang nilalang sa kung anumang balak nito. Nariyan nagsabit siya ng mga bawang sa lahat ng mga bintana nila. Nagsaboy rin siya ng asin sa bawat sulok ng kanilang bahay. Hindi nga naiwasang mapansin ng nanay niya ang mga ginawa niya. Norma, anong ibig sabihin nito? May nangyari ba na hindi mo sinasabi sa akin? Wala po, nag-iingat lang po ako, Nay. Ikaw bata ka. Huwag mo nga akong pinaglolola ko. Alam ko naman kung para saan ito mga bawang na nilagay mo sa bintana. Wala po talaga, Nay. Alam niyo po kasi, may nakapagsabi po kasi sa akin na may mga kababari daw po tayo. Na may naririnig na mga kakaibang tunog kapag 10 oras ng gabi. Kaya minabuti ko ng maglagay ng proteksyon upang hindi na masubukan pa ng nilalang na yun na gambalain tayo. Ganoon ba? Nakakabahala yating sinasabi mo. Wala nang balak si Norma na ipaalam sa nanay niya ang tungkol sa nangyari sa kanya. Sigurado kasing may isip nito na ginawa niyang panggagamot kay Badong ang naging dahilan kung bakit siya ngayon ang pinagbubuntunan ng masamang nilalang. Kaya hanggat maaari itinago niya itong lihim sa nanay niya at nang hindi na rin ito mag-alala. Sa kabutihang palad ay natigil naman ang kakaibang naranasan ni Norma ng mga sumunod na araw. Kasabay rin nung humupa ang mga balibalita tungkol sa maingay na baboy. Pero naisip pa rin ni Norma napuntahan ulit sina Aling Belen sa bahay nito. Wala naman kasi siyang ibang alam na pwedeng makapagturo sa kanya kung sino ba ang nilalang na nananalbahay kay Badong. Kaya na baka sakali pa rin si Norma. Kaso nung makaalis siya sa bahay ng matanda, ay sakto namang paalis na ito. Hindi na niya ito naabutan. Dahil puro ito nagmamadali, kaya walang nagawa si Norma kundi ang hintayin na lamang ito makabalik. Pero nang sandaling mapatingin si Norma sa nakasaradong bahay nila. Ngunit nang sandaling mapatingin si Norma sa nakasaradong bahay nila Aling Belen, ay parang nakaramdam siya ng kakaiba. Parang may kung ano kasing hindi maganda ang naroroon sa bahay na yon. Kaalis lang noon ni Aling Belen at ang anak naman nito na babae ay magang pumapasok sa trabaho. Kaya alam ni Norma na walang tao sa bahay na yon. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon upang mag-imbestiga. Nakasarado talaga ang pinto ng bahay. Samantalang ang mga bintana naman ay natatakpan ng kurtina. Sa sobrang sarado ng bahay nila Aling Belen, ay para bang maitinatago itong kung ano roon. Hindi pa nga napigilan ni Norma ang sarili niya na mag-usisa. Kung sakaling may kung anong bagay nga na inililihim ang matanda,
Dahan-dahang lumapit si Norma at hinawi ang isang kurtina upang sumilip sa loob. Wala naman siyang napansing kakaiba. Mga kasangkapan lang sa bahay nito ang nakita niya. Sa kabila nun ay hindi pa rin nakontento. Lumipat pa ng ibang bintana si Norma upang doon sumilip. Hanggang sa mapunta siya sa likod ng bahay. Doon ay may napansin siyang maliit na bintana. At nang tangkain niya ring sumilip, ay lubha siyang kinilabutan. Mistulang ng lamig ang buo niyang katawan. Sabay sa naramdaman niyang panghihina. Sa loob kasi ng maliit na silid na yon, ay may nakita siyang mahabang mesa. At sa ibabaw ng mesa ay may nakapatong na luma at kulay itim na libro. Unang tingin pa lang ni Norma sa bagay na yon, ay nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Sigurado kasi siya na sama-sama at nakakatakot lamang ginagamit ang aklat. Kitang-kita din ni Norma ang mga itim na kandila na nakatayo pa sa lamesa, bagamat wala ng mga sindi. Nagkalat din sa lamesa ang tatlong mga mistulang manika. Maliit lang ang manika na para bang ginagamit sa bata. Ang iba pa nga ay may nakaturok pang karayom. Ang lakas na nga ng tibok ng puso ni Norma na para bang sasabog na ito. Lalo nang biglang bumukas ang pinto at pumasok sa silid ng isang matandang babae. Magulo ang buhok nito na para bang hindi nanunuklay at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Na para bang walang tulog. May peklat din ito sa mukha. Hindi pwedeng magkamali si Norma. Eto rin na masungit na matanda na nakakadaupang palad niya noong isang araw. Lingid kay Norma kung bakit nandoon sa bahay nila Aling Belen ng matandang yon. Pero ang sigurado siya ay masama ang ginagawa nito. May kinukulam ang matanda. Napatunayan niya ni Norma dahil agad na kinuha ng matanda ang itim na libro at binuklat. Saka ito sumasambit ng mga salita ni wala siyang maintindihan kahit na ano. Subalit mistulang nararamdaman nito ang pagmamasid na ginagawa niya. Dahil sa kalagitnaan ng ritual, ay bigla na lang huminto ang matanda at napatingin sa kanya. Tinitigan siya ng matandang yon, nang direkta sa mata. At gaya ng dati, ay napakatapang at nanlilisik pa rin ang mga tingin nito. Nang mga sandaling yon, ay parang nakatingin si Norma sa mga mata ng isang halimaw. Dahil bistado ay agad-agad nang umalis si Norma, binilsan din niya ang paghakbang sa mga saklay niya. Nakita pa nga ni Norma na lumabas ang matandang yun ng bahay. Hinding-hindi malilimutan ni Norma ang itsura nito. Punong-puno kasi ang tingin nito ng galit at kasamaan. Mabuti na lang at hindi naman siya nito sinusundan. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Norma at agad na dumiretso sa kanilang barangay at sakto namang naabutan niya roon ang kanilang kapitana. Kapitana Rubilin? Kapitana Rubilin? Oh, ikaw pala Norma. Bakit parang humahangos ka? Tapos pawis na pawis ka pa. May nangyari ba? Kapitana, hindi po kayo maniniwala sa sasabihin ko. Saad niya sa pagitan ng bawat hingal. Ano? Paano mo naman nasabi? Doon po kasi sa bahay nila. Nila Aling Belen po. May kung ano po. Huminahon ka nga, Norma. Doon po kasi kina Aling Belen. May mangkukulam. Anong sabi mo? May mangkukulam po. Nakita ko pa nga po yung mga gamit sa pangkukulam. May itim na libro at itim na mga kandila. Nakakita na rin po ako ng maliit na manika na parang ginagamit sa mga bata. Totoo ba yung sinasabi mo? Ibig mo bang sabihin na mangkukulam si Aling Belen? Hindi po siya. May iba pong tao na nasa bahay nila. Isang matandang babae. Nahuli ka po nga po siya na ginagamit ang mga bagay na yon. So, totoong matandang babae? Hindi ko pa po alam, Kap. Ngayon ko lang po nakita yung matandang yon. Hindi po siya taga rito. Nang mga sandaling yun parang nagdadalawang isip pa ang kapitana nila. Ngunit laking tuwa ni Norma nang narinig niyang sinabi nito. Sige, samahan mo ako. Puntahan agad natin ang bahay nila. Agad-agad na nga nagpatawag ng mga tanod si Kapitana Rubilin. At nang may dumating ng tatlong nakakatandang lalaki, ay hindi na sila nag-atubiling puntahan ang bahay. Kagaya kanina, ay naabutan nila ang bahay na saradong-sarado. Sinubukan nilang sumigaw,
mula sa labas, ngunit wala man lang silang nakukuhang tugon. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo, Norma? Opo, Kapitana. Sigurado po ako. Nandyan po kanina ang matanda. Pasukin niyo na po ang bahay bago pa makatakas ang taong yon. Dahil walang sumasagot sa kanila, ay napilitan silang puwersahin ng pinto. Gawa sa malaki at makapal na kahoy ang pintuan, kaya kinailangan pa ng mga tanod na gumamit ng maso upang hampasin ang pinto. Hindi nagtagal inabuksan din nila ang bahay. Nauna na ngang tumuloy si Norma upang puntahan ang silid na nakita niya mula sa labas. At nang mabuksan ni Norma ay nanlaki na lang ang mga mata niya. Malinis na kasi ang silid na yon. Wala na kahit na anong bakas ng kahayupan na ginagawa roon ng matanda. Hindi niya alam kung bakit, pero wala na talaga mga gamit. Kahit nga ang matanda ay mistulang naglaho na rin na parang bula. Nasa na bang sinasabi mo, Norma? Baka ay tinagulong po yun sa kung saan. Mabuti pa, halugugin na lang natin ang bahay na to. Sige, o kayo, halugigin niyo ang bahay. Tingnan niyo kung may makikita kay mga itim na libro o kandila o di kaya mga manika. Dali-dali namang kumilos ang mga tanod at ipinagbubukas sa mga kwarto, pati na mga aparador. Tumulong na rin si Norma sa paghahanap. Gayunman ay wala pa rin silang nakitang kahit na ano sa mga yon. Nasaan na sinasabi mo, Norma? Nasaan na yung mga gamit? Yung matanda? Nasaan? Hindi ko po alam, Kap. Nandito lang dapat yun eh. Nasaan nga? Nakita mo ngang wala, di ba? Kap, maniwala po kayo sa akin. Kitang-kita ko po talaga. Nandito lang talaga yung matanda kanina. Pati na rin ang mga gamit niya. Nang mga oras na yon, ay sakto namang nakauwi na si Aling Belen. Laking gulat pa nga nito sa nadatnan niya. Pero ang iba't ibang mga gamit. Bukod kasi sa nasira pa ang pintuan ng bahay, ay nagalit pa ang iba't ibang mga gamit. Kaya gano'n na lang ang paghingi ng pasensya ni Kapitan Rubilin sa nangyari. Pero hindi pa rin kontento si Norma. Aling Belen, magsabi po kayo ng totoo. Alam ko na may tinatago kayong matandang babae dito sa bahay ninyo. Tumigil ka nga, Norma. Bigyan mo naman ako ng konting kahihiyan. Aling Belen, parang awa na ninyo. Sabihin niyo na po kay Kapitan na totoo po ang sinasabi ko. Hindi, wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Nakita mo na, Norma? Puro kalokohan lang ang pinagsasabi mo. Alam mo ba kung gaano kalaking abala ang nagawa natin kay Aling Belen? Humingi ka ng tawad. Pero Kap, totoo po ang sinasabi. Wala akong pakialam. Basta humingi ka ng tawad kay Aling Belen, ngayon na mismo. Pasensya na po kayo, Aling Belen. Dahil hindi naman nagalit si Aling Belen sa nangyari, ay umalis na rin sila Kapitana at ang mga tanod nito, pero nagpaiwan pa doon si Norma. May kailangan ka pa ba? Pasensya na po kayo, pero hindi po ako titigil hanggat hindi ko napapanagot ang tao na yon. Ikaw, Norma, kilalanin mo ng maigi kung sino binabangga mo. Ano ba sa tingin mo ang magagawa ng isang katulad mo na pilay? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka na lamang alam para hindi ka na mapahamak. Kung sa ibang pagkakataon marahil ay naduwag na si Norma sa mga pagbabantanay ni Aling Belen, subalit imbes na panghinaan ng loob, ay mas lalo pang tumindi ang pagnanais na mailabas ang katotohanan na naging dahilan upang sa sumunod na araw ay sadyain niya na dumaan sa bahay nila Aling Belen. Nagbabaka sakali kasi ni Norma na makikita niya ulit ang matandang yon. Bagamat hindi nga lang siya sinuswerte, hindi niya alam kung aalis na ba sa lugar nila ang matandang yon, pero hindi niya na ulit ito nakita. Hindi inasahan ni Norma ang mangyayari isang gabi. Pasado 6:00 pa lang ng oras na yon, pero madilim na sa daan at wala na rin katao-tao. Nagpaalam lang siya na nalalabas dahil may bibilhin siya, pero balak niya talagang magmanman muli kina Aling Belen. Hindi pa rin kasi kumbinsido si Norma na lumayas nga sa lugar nila ang matandang mangkukulam. Pero katulad sa ibang mga araw, ay bigo pa rin si Norma. Subalit habang naglalakad na siya pauwi, ay bigla na lang nakaramdam si Norma ng matinding lamig.
Nang mga sandaling yun ay alam na kaagad ni Norma na parang may mali. Nagtatayuan na nga mga balahibo niya, samantalang tumutulo naman at pawis sa kanyang mukha. Dali-daling umikot ang tingin ni Norma sa paligid. At gano'n na lang ang kilabot na sumakop sa kanya. Sa isang puno kasi ng mangga ay may napansin siyang kung anong nilalang. Bigla na lang din nagtago ang nilalang na yon, bagamat huli na dahil nakita niya ang malaki nitong mata na ang kulay ay kagaya sa dugo. Sinubukan ni Norma na hindi magpahalata, pero ang lakas talaga ng kalabog ng puso niya ng mga sandaling yon. Nakakaramdam na nga siya ng pagod at para nang sumisikip ang kanyang dibdib. Binilisan pa niya ang hakbang gamit ang mga saklay, pero bigla na lang siyang nawalan ng lakas kaya't sumubsob si Norma sa lupa. Kahit nagkandagalos na ang mga binti niya at braso, ay hindi yun ininda ni Norma. Kailangan niya kasing makatayo agad. Pero nang susubukan na niyang iangat ang katawan niya gamit ang saklay, ay hindi na niya magawa. Mistula kasi siyang naubusan ng lakas habang pabilis naman ang pabilis ang tibok ng kanyang puso. Takot na talaga si Norma ng mga oras na yon. Kung hindi pa niya kasi magawang tumayo, ay baka maabutan na siya ng nilalang na yon. Hanggang sa mangyari na nga pinaka-panangangambahan niya. Bigla na lang kasi siyang nakarinig ng nakakagimbal na ungol. At nang mapalingon si Norma, ay nakita niya isang maitim na baboy na may mga mapupulang mata na mabilis ang takbo at pasugod sa kanya. "Diyan ka lang, huwag kang lalapit!" Sigaw niya. Ngunit parang walang naintindihan ang baboy sa mga sinabi niya. Para na ngang sasabog ang puso ni Norma sa tindi ng kanyang kaba. Wala na ring ibang nagawa si Norma kundi ang sumigaw. Subalit kahit anong sigaw ang gawin niya, ay walang nakakarinig. Hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo ng halimaw na baboy sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero kusa na lang itong huminto. "Pakiusap, maawa ka sa akin." Ngunit hindi nagustuhan ng halimaw ang sinasabi niya. Dahil bigla na lang itong nagbukas ng bibig at umungol ng malakas at nakakakilabot. Kitang-kita pa nga ni Norma ang malalaki at matatalas nitong ngipin. Naglalaway pa nga ang baboy na animoy sabik na sabik nang kumain. Hindi na nga nakatingin pa si Norma, ngunit ang sadyang nagbigay ng matinding kilabot sa kanya ay nang marinig niya itong magsalita. "Nung unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na magiging hadlang ka sa mga nais kong mangyari. Balak na nga sana kita noong patahimikin, pero pasalamat ka. At nakiusap sa akin ng pinsan ko na huwag kang saktaan." Hindi niya alam kung paano yung nagagawa ng halimaw, pero ang mas ikinagulat ni Norma ay nakikilala niya ang boses na yon. Boses yun ng matandang masungit na nakasalubong niya noon sa daan. Dahilan upang pilitin ni Norma na labanan ang takot. At unti-unting tingnan ang karap niya. At nanlaki na lang ang mga mata ni Norma dahil naroon na nga sa harapan niya ang matanda. Tulad ng dati ay magulo ang buhok nito at nangingitim ang itsura nito dahil nakalitaw na rin ang malalaki nitong mga ngipin sa bunganga. Pati ang mga kuko nito ay mahahaba rin at matatalim. Hindi na ito isang matandang babae ng mga oras na yon, kundi isa ng demonyo. Unti-unti ring nalilinawan si Norma ng mga oras na yon. Kaya pala nandun ang matanda sa bahay ni Aling Belen. At nakakapagtago ito roon ng walang nakakaalam ay dahil pinsan pala ng matanda ang aswang. Pero ngayon, wala na makakapigil pa sa akin. Sisiguraduhin ko na tuluyan na kitang maalis sa landas ko. Tulungan niyo ako. Bahal wala na yung ginagawa mo. Wala na makakarinig sa'yo. Wala nang tutulong sa'yo. Parang awa niyo na po. Huwag niyo pong gagawin to. At bakit ko naman gagawin ang gusto mo? Kung ako sa'yo, sisimulan ko na magdasal. Ngunit bago pa yung nagawa ni Norma, ay bigla na lang siyang sinakal ng matandang halimaw. Napakahigpit ng hawak nito sa leg at balak talaga siyang lagutan ng hininga. Sabay na nararamdaman niya ang matinding kirot dahil nakabaon pang matutulis nitong kuko. Para siyang binalutan ng alambring may tinik sa leeg.
Unti-unti na ngang naninikip ang dibdib ni Norma, sabay sa unti-unting pagbigat ng ulo niya. Noong mga sandaling yon ay malapit na talaga siyang mawalan ng malay. Ang akala nga ni Norma ay mamamatay na siya ng mga oras na yon. Kaya laking gulat niya nang bitawan na lang siya ng halimaw. Bigla na lang din kasi itong nagsisisigaw na para bang natalsikan ng kumukulong tubig ang balat. Hanggang sa makarinig na rin si Norma ng pamilyar na boses. Yan ang dapat sa'yong aswang ka. Mamamatay ka ng aswang ka. Kaya kahit masakit at parang nabulunan pa ng mga oras na yun si Norma, ay pinilit niya pa rin tumingin at parang nasagot ang panalangin niya nang makita niya ang kanyang nanay at kaibigan habang sinasabuyan ng asin ng matanda. Nagwawala na ang matanda ng mga sandaling yon na para bang aso na ulol. Habang ang nakakabulabog na ungol at daing ang pumuno sa paligid. Sa kabila ng pag-iyak ng halimaw, ay hindi pa rin nila ito tinantanan. Sa halip ay nariyan pang sinugod ni Andeng. At tinusok ito sa likod gamit ang isang sibat na gawa sa kawayan. Lalong umingay ang atungal ng halimaw. Pero sa kabila noon ay nagawa pa rin itong lumaban at nasugatan pa nga si Andeng. Sa kabutihang palad ay umatras naman ang matandang halimaw at nagbambadaling tumakas na makakuha ng pagkakataon. Mabuti na lang at mababaw lang ang natamong sugat ni Andeng at hindi naman siya nalagay sa panganib. Nang sumunod na mga araw ay nabalitaan na lang nila na umalis na pala sa lugar nila si Aling Belen. At ang pamilya nito, walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ngunit hindi na ulit nakita ang matanda sa lugar nila. Kasabay naman ng pag-alis nila yung pagtigil din ng mga batang nagkakasakit sa baryo. Pati nga ang anak ni Aling Pining ay bigla na lang gumaling. Maging ang mga kakatuwang ingay na gumagambala sa mga bahay tuwing gabi ay nahinto na rin. Hindi na rin muli nakita ni Norma ang aswang na yon sa baryo nila.